Hello guys, magandang araw sa inyo. Yan, so dito ulit kami. Yan, dito sa Ayala Mall. Yan, ayan, doon kami nakatabay sa Pick Up Coffee. Dito pa rin sa Bermosa, Imus, Cavite. So for this video naman po, isa pang matinting bike check episode. So yan, ito yung poging rigid MTB ni Idol Densipaga from dito rin sa Imus City. So sabi mo bagong build pa lang to, no? Kaya parang ngayon ko lang siya nakita, no? Yan, so kita-kita natin na maganda yung tindig ng kanyang rigid MTB. Yan, so yan ang i-check natin for today. Yan, so before tayo mag-start, Idol Jen, tatanong mo naman ako, no? Kailan mo ba na-build tong rigid MTB mo? December, after Pasko. Okay. Bali, newbie ka ba lang ba sa cycling o huminto ka lang? Matagal ka ba? Matagal na nung pandemic din. Nung bumalik na yung face-to-face, pasokan na, hindi na rin makapag-bike. Kaya nag-stop muna ako. Pero ito, kakabalik ko lang din. Ito yung binild mo, no? So Sadyang nabenta ko lang yung old bike ko. ano ba yung old bike mo? Santa Cruz na trail. Ano ba dati mong discipline? Ano lang din, sa XC? ano lang. Sa kalsada lang din, ano lang. MTB sa kalsada din. Hindi rin ako makapag-trail kasi natakot din ako. Sadyang yun lang yung nabili ng father ko ng time na yun. Yun ang ginagamit mo dati, no? Tapos ito yung bagong build. Yung dati mo nabenta na. Nabenta na. Mura lang. Ganda pa naman ng frame. Next question naman, Idol. Kung sakaling meron kang time, ano yung dream ride mo pag ginamit mo na to? Dream ride. Siguro either sa Batangas, ganun. Siguro sa Kibyang, pwede rin sa Tagaytay. Doon yung mga pinupuntahan namin dati. Ibabalik mo lang, no? Balik lang. Ayun. So, ito nga yung general background sa kanyang rigid MTB. Yan, so mag-start na tayo dito sa kanyang XC Heartin mountain bike frame. Ito yung 2024 na Mountain Peak Everest Pro. Yan. Aluminum 6061, yun nga pang, 29er, no? 29. Yan, then size medium or size 16. Tapered yung head tube. Full internal cable routing. Pang BSA threaded na bottom bracket shell. Pang 31.6mm diameter na seat post. Through axle yung drop out. Then ang disc brake caliper mount naman yan ay post mount, no? So next naman, yan, ito yung para sa akin, no? Ito yung sa ganitong frame na Mountain Peak Everest Pro na 2024, para sa akin ito yung pinakabagay na rigid fork. So ito yung Coseblo na MTB naman. Kasi meron na ako na interview dati, Coseblo naman na gravel. Doon kasi sa Coseblo na gravel, sobrang baba. Kaya yung BB drop masyadong baksak. So parang prone sa pedal strike. Ito naman kasi, ito 27.5 naman to. Yan, 27.5 na Coseblo. Kung titignan natin sa side view, yan, kita-kita natin na hindi gaano mababa yung, hindi gaano baksak yung BB drop yung ng frame. So tingin ko naman hindi na to prone sa pedal strike. Then combined pa ng matabang gulong, no? Yan na Exitar. Yan. So ito nga Coseblo na MTB na machong rigid fork. Yan na pagkalang ko carbon fiber T800 at T800 ba? Alam ko T800. Ayun, yan nga 27.5 na suspension corrected to eh. Kasi kahit na 29 na mataba, ayan medyo malaki pa rin ang clearance. Malaki pa rin ang clearance. Pero okay na rin yan. Oo nga po. Okay na rin yan. Tapered yung steerer tube. Tapos through axle yung drop out. Then ang disc brake caliper mount naman yan ay post mount, no? Yan. So next naman sa kanyang cockpit. Hindi ko mabasa eh. Ano bang S-Works to? Alam ko S-Works na parang OEM lang din yan. Yung sa S-Works Shopee, no? S-Works shop. Na carbon fiber. Hindi ko na rin pinalitan. Hindi na rin, ano? Next time na lang siguro. Yan carbon fiber, 31.8mm ang diameter, straight na may konting back sweep. Yung lapad nito, mga about 600 mm. 620. 620 to? Ayun, 620. Then yung grips niya, ito yata yung pambansang grips, no? Unbranded na na silicone. Silicone. Yung gamit ko dati sa MC ko, no? So next naman yung kanyang stem. Yan, ito rin yung sikat sa TikTok eh. Yung Balugo carbon fiber, puro nasa Balugo. Ito, kano kahaba to? 100 to? 120, negative 70. Ayun, 120 na negative 70 degrees. Bumili na ako bago eh, kasi sakit din sa likod minsan. Nag-70 lang. Papalitan mo ng 70. Palit ako ng 70. So ito muna, no, 120. 120. Yan, 100 pala, 100. Sorry. papalitan mo ng 70.
Yan. So, next naman itong kanyang tapered headset. Sagmit Evo to ba to? Oo nga, kasi parehas tayo ng ano headset cap eh. Yan yung Sagmit Evo to. Yan. Hindi ko natanong sa Sa owner. Pero to yung kasi yung parehas tayo ng seat yung headset cap. Sagmit Evo to na seal bearings. Sa seat clamp naman, yan Ragusa XM400 na aluminum Allen type, 34.9 mm ang diameter. Yung sa seat post naman, yung NB Shopee to 400 mm ang haba. Di ko lang din natanong, pero alam ko mahaba. 400 no, yun kasi pinakamahaba pag carbon Then 31.6 mm ang diameter, zero setback na may dual bolt clamping system. Next naman sa kanyang saddle no, Riot Uno X. Yan short saddle, may kli lang may butas sa gitna, malambot at saka nagpe-flex, tapos carbon railing. So by comfort, ano man yung feedback mo dito, yung review mo? Okay naman, na medyo bago lang kasi sa luma kong bike, ano kasi yan specialized na power saddle. Syempre medyo high-end na kasi, kaya medyo bago. Medyo masakit. Ewan ko kung since bumalik lang Di pa lang sanay. Di ko lang alam, baka nga di lang sanay. Ayan. Pero okay naman, pero bala ko rin palitan if ever. Ayun, bala ko rin palitan. Ayun nga, ito nga yung feedback niya dito sa kanyang saddle. No? So proceed naman tayo sa drivetrain. Pampansang drivetrain ulit ito na naka 1x, so wala kayong makikita na front shifter, front ride, tsaka extra chainrings. Yan, shifter nito M6100 na Shimano Deore na may window. Yan, 12 speed. M6100 din ito, no? Yung crank nito, pero nagpalit ka na may Roca 3080 kasi yung stock nitong Deore M6100 napakalitan chainring 32 lang 32 dati ito pero ito yung haba ng crank arm 170 no. Then ito nga ay direct mount, then yung chainring nga niya no, yung 3080 na may Roca, then yung kanyang MTB clipless pedals Shimano M505 yata ito Ayun yung M505. Yan yung sa luma ko pang bike. Na binalik dyan no? Then dito naman, ano to? Shunan. Yun, Shunan na 12 speed na chain na 12 speed no. Ito naman, ano nung brand ito? Shimano ba to o ano? Hindi ko lang po sure. Tingnan natin yung lock ring, pahawak lang sa saddle. Rotate natin. Nasa lock ring kasi yung ano nito Sagmit. Ayan, Sagmit. Okay na. Sagmit to. Sagmit na MTB cassette sprocket. Parang 1146 to Oo nga, 1146. 1146 na 12 speed, no? Then yung kanyang RD naman, yun nga, sa M6100 na Deore. Yan, na pang 12 speed. Yan. So ito nga yung sa drive to na setup na kanyang MTB. Next naman sa wheelset niya, no? Ito yung gulong. Yan, Maxxis Recon Race na 29 by 2.25 na foldable, no? Foldable ba to? Tama, foldable, no? Pero hindi tubeless ready kasi wala akong nakitang PR Yan, tingnan natin yung clearance dito ulit. Sa mga gusto mag-build ng ganito, yan sa ano? Sa iba malaki yan. Pero sa baba kasi ng BB drop, okay na to Okay na yan. Gusto ko nga sana mag 2.4 na gulong, kaso parang di yata kasi yung gear. Sa likod naman no? Oo, kasi dito, tingnan natin no? Although na 29er yung frame, pero pag ganito kalaki yung gulong, ano na lang yung mga 2.25 pa lang ito Pwede siguro pero napakalit na. Kaya pag na medyo na 8 yung gulong, medyo pakasasayad na medyo pag may warp no? Yan, ayan yung kanyang yung sa clearance no. So next naman, ano pa rin yung rims mo pre? Ang sabi ng owner, nung last owner, Brooklyn. Sagmit Brooklyn. Ewan ko kung bakit all black. Baka tinanggal lang sticker. Siguro. Yan, aluminum double wall and 32 holes. Yung spokes and nipples mo, yung sa spokes, di ko lang sure. malamang all-branded to, no? Stainless steel. Baka. Yan, ito naman, yung ito na. Maingay na hubs na Speed 1 Sniper. Pero nung binakwheel ko, backpedal pala. Pag binakpedal ko, hindi naman matigas na matigas Mukhang hindi to naka power spring. Hindi naka power spring. Ano to? Bagong model o lumang model? Yung second hand ba yan? Kasi nung binili ko, bagong build lang din, wala pang isang buwan. Oo. Tapos kaya ko rin ginawa kasi bago pa nga yung build. Yung mga luma lang yung mga shifters, tapos yung RD. Okay. Pero lahat
almost brand new. Lahat seat post, yung saddle, tapos yung gulong. So check natin yung tunog nito, idol. Pakikutin natin. Palakpas. Sakit mo sa tenga. Ayun nga, yun yung Speed 1 Sniper, no? Speed 1 Sniper na eskandalosong hubs kapag naka-free wheel. Dahil lang sa kanyang brake set. Yung brake set mo, M6100 to, no? Yan, M6100 na Diore. Hydraulic brakes and dual piston. Nasa lang sa kanyang rotors. Yan, Sagmit Series 5 na latest model na 160mm ang diameter, harap tsaka likuran. Parehas na floating and vaulting disc brake rotors. Yan, oh. Then, nasa screen na yung timbang. Tinimbang ko kanina, 10.81 kg. Na hindi kasama to, yung tubig. Kasi mabigat nung binuan nung tinagal ko, bigat eh. 10.81 kg. So okay na rin, maganda na rin kasi carbon na to. Ito kasi siguro mga 500 to 600 grams to eh. Frame Ito, yung frame ito, mga mahigit 100 grams lang to. Ito, mga 200 grams, yan mga ganyan. Yung ganyang ano. Ito, mahigit 100 grams to eh. Yung ganyang carbon na stem. Yan, so ito nga yung, ano pala, magkano pala yung total estimated cost mo dito? Alam ko parang 45? Nasa 45k. Ano yung mix na brand new tsaka second hand? No? Oo, yung, kasi ang alam ko yung ano lang talaga, yung group set lang yung medyo luma. Yung hindi brand new. Pero, okay naman sa akin. Okay naman yung, para sa lahat naman kasi brand, mas bagong group. Kaya okay lang. Ayun nga, ito nga yung Mountain Peak Everest Pro 2024 Rigid MTB ni Idol, no? So, kung meron kayong tanong regarding din sa kanyang poging-poging Rigid MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So, Idol, mag-shoutout ka lang. Ay, shoutout sa pamilya ko, sa mama ko, sa papa ko. Ayun. Shoutout din sa kasama ko, Ah. si Lucas Salvador, saka sa girlfriend ko, kay DL. Ayun, so salamat sa pag-project, pre. Thank you po. Yan guys, maraming salamat sa inyo panonood. And don't forget to subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo. Rise it po sa inyo.